in the book of Philippians chapter 4 verse 13, according to the word of God, I can do all things through Christ who give me strength. Bakit nasabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, gusto ko ibahagi sa iyo the 4 steps on how you can do all things through Christ who give us strength. Ano ang sekreto niya? Bakit nasabi niya to? Nasabi din niya sa Romans chapter 8 verse 37, yet in all things, we are more than conquerors. We need to encounter. Kung gusto natin magamit ng Panginoong Jesucristo, first encounter. Anong encounter? Tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo na ating personal na tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Ang sabi ng Biblia sa Galatia chapter 2, verse 20, nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Meaning, surrender your life. Encounter with Christ. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Meaning, para magawa natin ang lahat para kay Kristo, surrender 100% your body, yourself to the Lord. Present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, ganun lang. First step, kailangan encounter with Christ. Bakit nasabi ni Apostle Paul? Ang Acts chapter 9, verse 17, nagkaroon ng encounter si Apostle Paul kay Jesus. Doon sa Damascus, road of Damascus, nang papunta siya doon para lahat na makita niya mga Christian, i-persecute niya, ipakulong niya, ipapatay niya. Ngunit, nagkaroon siya ng encounter doon sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, bakit pinersecute mo ako? At ang sabi naman ni Saul, other words si Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, Panginoon, ikaw ba yan? Sabi niya, ako ito na pinahirapan mo, pinpersecute mo. So sa madaling salita, nabulag siya at doon kinausap ng Holy Spirit ng Panginoon si Ananias para puntahan siya po. So doon ang tinatawag na encounter nila sa Panginoon. Nabulag siya at pagkatapos pumunta, hindi nakapalag si Ananias dahil sabi ng Panginoon, he is my chosen vessel. So kailangan pumunta siya doon. At sinabi niya doon kay Saul, ang sabi po ni Ananias, pinadala ako ng Panginoon dito para manalangin sa'yo dahil nabulag siya. At nung manalangin, in other words, pinatanggap siya sa Panginoon, makikita natin doon. At nung manalangin si Ananias, automatically, pinagaling ang kanyang mata. Nakakakita siya. At doon, ang sabi ng Biblia, encounter niya sa Panginoon, and he was filled by the power of the Holy Ghost. According to the book of Acts chapter 9, verse 17, nabaptize siya sa Holy Spirit. Tinanggap niya ang Panginoon, so may encounter, totally surrender. Doon na bago ang buhay ni Saul, naging Apostle Paul siya. First encounter, kung gusto natin, ang sabi ng Biblia ni Apostle Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Kung gusto natin magawa ang mga malalaking bagay na gamitin tayo ng Panginoon, first, surrender. 100% surrender your body, soul, and spirit to the Lord Jesus Christ.